Yes, Lord. Thank you, Lord. Sa araw na ito, ating pong pag-usapan ang patungkol sa pag-return of Jesus. Ating pong basahin kasi po marami pong nag-predict kung kailan babalik si Jesus. So, ating pong basahin muna sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 3. Verse 1 to 3. Kasi maraming nag-predict kung kailan sa babalik. So, ito ho ating pong pag-aralan, no? Kung pwede nga ba nating malaman yun o hindi, no? Ano ba talaga? Bakit nila alam ito, kuno? So, ating basahin sa verse 1. Datapot tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Yun, hindi pala pwedeng malaman kasi ang magnanakaw, hindi malaman yun kung kailan siya atake, no? Kaya ganun din yun ang pagbalik ng Panginoon, hindi natin malaman yun. 3, verse 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan na, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdalang tao, at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Ayan, no? Ang pagbalik ng Panginoon, ang pagdating ng karawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Kaya hindi mo pwedeng malaman yun kung kailan yun darating. Yan. Sa 2 Timothy, sa 2 Peter, 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Ayun, hindi mapagpaliban ang Panginoon. Yon. Pag sinabi ng Panginoon na babalik siya, no? Hindi pwede yung sinabi na ng Katolik sa tao na sinabi niya na babalik siya ng ganitong taon, ganitong buwan. Yan. Tapos hindi pala dumating. Yan. At saka hindi pwede yun, no? So 2 Peter 3:9, ulitin ko. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, naggaya ng pagpalibang ipinalalagay ng iba. Yan. Kasi yung iba, katulad kay Columbus, no? Sabi niya 1656 darating ang Panginoon. Kaya hindi dumating, no? Hindi pwedeng gayon. Ayan. Kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisipagsisi. Yan. Yun ang gusto ng Panginoon, no? Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan. Masusunog. Yan. Kaya masusunog ang sabi rito, ulitin ko, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan, sabi ng mga saksi, hindi daw, no? Wala daw kasalanan ang langit at ang lupa, kaya hindi daw masusunog. Mabasa mo ito no? Mabasa. Kaya yun, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Yan. Kung babalik na si Kristo, babalik na yun, no? Hindi pwede yung ganito sa Martes, yan. November 1999, hindi pwede ngayon, no? Ayan, mabasa tayo sa Zephaniah chapter 1 verse 14 to 18.
Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmadaling mainam. Sa makatid bagay, ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na iyan ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga lapaap at pagsalimuot ng kadiliman, kaarawan ng pakakak at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilabot na wakas nilang lahat na nagsitahan sa lupain. Ayan. Kaya ang sabi rito, ang pagbalik ni Jesus ay katulad sa isang magnanakaw. Ayan. Kaya hindi malaman yun. At hindi magpapaliban ang pagbalik ng Panginoon. Katulad sa iba. Ayan. Katulad sa tao. No? Katulad kay Columbus. Ang sabi niya, babalik ang Panginoon, 1656. Ayan. Herbert W. Armstrong, January 7, 1972. Yan ang sabi niya. Babalik daw ang Panginoon, January 7, 1972. Nostradamus. Yan. Ito, sikat na sikat talaga ito. Kasi bata pa ako, kilala ko na ito, napakinggan ko na siya eh. The man we saw tomorrow. Yan. Kasi propeta daw siya, no? Kaya nakikita niya daw ang kinabukasan. Yan. November 1999, Tuesday. Yan ang sabi niya, pero hindi naman bumalik eh. Hindi naman bumalik ang Panginoon. Saksi ni Jehovah, 1914. Yan, sabi babalik sa 1914. Hindi dumating ang Panginoon. 1923. Nag-ulit pa siya. At saka hindi naman dumating ulit. Sabi naman niya, 1975. Yan, hindi pa naman dumating ulit. Yan, 1994 ba yun? 1994. At saka hindi naman dumating, no? Kaya hindi na siya nag-predict ulit, no? Wala na, hindi na siya nag-predict kasi ang dami niya nang sinabi na darating ang Panginoon, no? Ang mga saksi ni Jehovah. Mormons, Joseph Smith. Yeah, nag-predict din. 1844. Pero hindi dumating ang Panginoon nung 1844. Adventist, Ellen G. White, 1843. Yan ang kanyang prediction. Kaya hindi rin dumating. May napakinggan nga ako na error daw ang Panginoon. Ang Diyos error daw. Kasi hindi dumating nung sinabi niya yun. Kibuloy, year 2000. Yan. Ito, kapanahonan ko na to. No? Pero hindi dumating. Ayun, no? Kaya sinabi lahat nila yon, no, ang kanilang prediction. Kaya hindi nangyari, no? Kaya ito ang conclusion, no? Ang conclusion. Question, no? Tanong sa Tagalog pa. Bakit hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoong Hesus? Yan, bakit? Yan, no? Bakit? Sa Mateo, bakit kaya nila alam yun? Alam daw nila. Ha? Yan. Sa Mateo, hindi mo malaman yun, no? Kahit si Kristo nga, hindi niya alam eh. Ayan. Tapos sila, alam nila. Ayan. Kaya, ang nag-predict ng mga gayon, mga mali talaga yun. Matthew 24, verse 35.
36. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Yan. Kung ano man sabihin ni Kristo, yan, hindi lilipas yun. Yan. Kaya, ganun talaga yun. Kung sinabi niya na hindi niya alam, hindi niya alam. Hindi yung sabi ni Kristo, hindi ko alam. Tapos, hindi, alam niya yan. Hindi pwede ganyan. Hindi pwede ganun. Pag sinabi ni Kristo, hindi niya alam yan. Kasi yung sabi ni 35, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Yan, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit, 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kahit si Jesus, hindi niya alam, kundi ang Ama lamang. Yan. Ang Ama lamang ang makakaalam nun na tungkol sa kanyang pagbalik. Ayan. Hindi mo malaman yun, lalo na ikaw, no, na tao. Kasi sabi niya, kahit anghel sa langit, kahit ang anak, yan, kahit si Jesus, hindi niya alam, kundi ang Ama lamang. Kaya hindi ka pwede mag-predict dyan. Yan, hindi ka pwede mag-predict, no? Sa Gawa 1:7. Yan. I-probe bakit? Bakit, no? Bakit ba na hindi ka pwede mag-predict? Bakit? Ito. Gawa 1:7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Yan. Ang Ama lamang ang nakakaalam. No? Kasi sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama. Yan. Sa kanyang sariling kapamahalaan. Yan. Ang Diyos Ama lang ang nakakaalam kung kailan babalik si Kristo. Yan. Sa John chapter 12 verse 47-50. Yan. Kasi predict ka ng predict dyan. Yan. Kaya yun ang ihatol ng Panginoon sa iyo. Bakit ka nag-predict? Yung sabi sa iyo, nababalik siya ng mga ganong buwan, ganong araw, ganong oras, ganong taon. Yan. John chapter 12 verse 47. At kung ang sinumang tao ay nakikinig sa aking mga panalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Yun ang ihahatol sa iyo. No? Na kahit sinabi ni Kristo na hindi niya alam. Sabi, hindi niya alam niya yan. All-knowing yan eh. Ayan. Kasi Diyos siya eh. Alam niya yan. Sinabi ni Kristo na hindi niya alam. Huwag mong pilitin. Yun ang ihatol sa iyo sa huling araw. Ulitin ko, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking salita ay siyang sa kanya ihahatol sa huling araw. Yun ang ihatol sa iyo. Kung pilitin mo na alam ni Kristo ang kanyang pagbalik. Yan, yun ang ihatol sa iyo. Bakit alam mo? Yan. Sapagat ako'y hindi nagsalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. 50. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Ayan. Kaya yun ang konklusyon natin. Kaya ang sabi niya, ang aking salita, yun ang sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Kaya yun ang ihatol ng Diyos sa iyo. Kung sabihin mo na alam ni Jesus ang kanyang pagbalik. Yan. Kaya ang sabi niya, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon
mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Hindi sarili natin, no? Hindi sarili mo. Oo, na tao ka lamang. Kaya ang Ama lamang ang nakakaalam noon. Kaya walang may makakaalam, no, kung kailan si Jesus babalik. Ang Ama lamang. Yan. Kaya kasi sinabi niya na sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mapagpaliban. Ayan, basahin ko na, no, sa 2 Peter. No? Ito na lang, last verse, no? Last verse. Kaya hindi pwede yung sinabi mo gano'n, tapos ulitin mo na naman sa ganito na namang taon. Ayun, mabalik ang Panginoon. Hindi gano'n. Hindi pwede gano'n, no? Kaya, ang sabi rito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak ka, kundi ang lahat ay magsisipag sisi. Yan. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Yan. Kaya pag sinabi ng Panginoon na babalik na si Kristo, kung sabi ng Ama, yun na yun, no? Hindi na pwedeng, hindi pala. Ulitin natin ang pag-predict, ang prediction. Kaya walang gayon, no? Pag sinabi ng Panginoon, mangyari na talaga yun. Kaya salamat sa Panginoon, no? At tayo po ay nakatapos na naman sa pakinig ng mga salita ng Panginoon sa ang banal na salita. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, sabi, God bless everyone, God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us.